Samuel, totoo ba na ikaw yung nanutok ng baril dito kay Rowel? Sir, bali sir, inano ko lang kasi marami na... Inano mo lang, boss, hindi pa pwede basta-basta magbubunot ng baril kahit mismo army at police. So bakit umabot sa punto na biglang pinunutan mo ng baril, tatlo na kayo dyan, mga kayong tatlo, tapos laban nyo isang tao na pobre naglalakad lang, bubunutan mo pa ng baril? Niloloko mo ata ko Sir, ang ano kasi nun sir, kinakausap namin sa sir ng maayos sir kasi na... Boss, kinakausap na maayos, kitang-kita sa CCTV, niloloko mo ko Hindi po. Pagbaba mo ng sasakyan, bunot ka kagad ng baril. Paano maayos ang pakikipag-usap dyan? Sige nga. Po sir, nung pag ano ko po nga sir, nakita ko nga sa sir, parang nagkukuha siya ng ano sa bag niya, kaya... Nagkukuha ng alin? Sige nga, anong posible na nasa bag niya? Sir, hindi ko rin maano kung may... Oh, hindi mo naman pala alam kung anong binubunot niya sa bag niya at binunutan mo kaagad ng baril. Yes, okay, sir. matanong ko, nakainom ba kayong tatlo? Sir, nung sir, nakainom kami nung nung gabi bago kami nagbiyahe sir. Gaano na katagal since nung nakainom kayo? Ilang oras na? Almost 4 hours na siguro sir. Pero umaamin ka na under the influence ka at that time? Sir, pero nakatulog na kami sir. Hindi, kahit mo nakatulog, pakialam ko nakatulog na kayo. Nakainom kayo, 4 hours pa lang. May kakilala nga ako dito, 3 araw daw hinahangover Ano ba yan? Service firearm or personal firearm? Service firearm po, sir. Bakit mo ginagamit for personal use at bakit mo inuuwi yan? Especially galing ka ng inuman. Hindi, sir. Ano po siya, sir? Ini-issue po talaga sa amin pag... Hindi, alam ko ini-issue yan sa inyo, pero hindi mo dapat dinadala yan to the point na parang ginagamit mo for personal use. Tama ba? Umapit po kami sa bitag upang idulog po sana yung reklamo regarding sa nakasagi po sa kapatid ko. Naglalakad po ako papuntang bangketa. And may sasakyan na isa na umaandar. Nasagi po ako ng side mirror. Huminto sila. Saka bumaba yung 3 lalaki. And then tinutukan ako ng baril. Pagkatapos ng tutok ng baril, sinakal po ako. Sinubukan ko pong makipag-usap ng maayos para hindi po ako mapatay kasi wala po akong pambayad sa side mirror na nabasag. Tinutukan na po ako ng baril, hindi ko na po alam gagawin ko. 3 malalaking tao po yun, kaya di po ako makapalag. Gusto ko sana po ng protection para mapanatag ang loob ko. Sige, ganun na lang muna. Kunin mo yung detalye lahat. Kung anong naalala niya. Kamusta ba? Anong nangyari sa kapatid mo? Anong naawa po ba kayo? Yes po, ma'am. Bali po, yun nga yung time na yun. Bagong gising din po ako nun, tas nabalitaan ko nga na gano'n yung nangyari sa kapatid ko. Anyway po, ma'am, yung yung tawag nito, yung kalsada. 4 lanes po siya. Ngayon po, may mga sa may pinakagilid niya sa may kanan, may mga tindahan doon. And then yung kwento niya nga po na bumili siya ng sigarilyo. Then, yung sasakyan na nakaparada sa may bangketa, yun po yung iniwasan niya na bali. So 4 lane naman, hindi naman siya yung 2 linya lang. Alright, sige. Malawak po yung na yun. Bali po yung sa may pesto po nung CCTV, po yun, yung mabangketa, nasa likod po nun kasi yung tinignan ko po. Sige boss, pag-usapan natin mamaya, siguro balikan muna natin itong si Chief Police. Chief ng May Kawayan City Police, si Police Lieutenant Colonel Jonathan Meru. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, sir. Yan. Magandang umaga po sa inyo mga tagapakinig. Ano sir yung nangyari dito sa panunutok daw ng baril ng isang tao at meron pa siyang 2 kasama? Ayon po dun sa report sa amin, nung napunta sa amin yan last month, pina-review sa amin yung CCTV. Tapos nung nakita po ng investigador, nakilala niya po yung driver. Sabi niya, police yun sabi niya, kaya pinatawag niya po kaagad. Alright. Yun si Police Staff Sergeant John Tagana. Ano magagawa ninyo bilang isang kapulisan ninyo na nalaman ninyo na may kinasangkutan na kalokohan? Pwede ba magkaroon ng sinasabing investigasyon or kahit man na patawan ng sinasabing kahit pa paanong suspension? Or if not, possible dismissal? Kasama po yun, Idol, sa pinapa-process po natin na administrative case po para sa ating tauhan. Hindi po natin tinotolerate yan. So, willing naman kayo i-assist itong si complainant para makapag-file doon sa sinasabing case ng civil and also at the same time, kung merong administrative case na willing siyang tumayo, ay gagawan nyo din ng paraan ito, sir?
Yes, sir. Kinokontak lang po namin sila kasi ang nakakausap po namin, ng investigador natin, yung kapatid lang, wala kaming direct na contact sa kanya. Apparently, nung mga huling araw, hindi namin po sila makontak. Natanong namin kung ba pwede punta sa station. Pero sir, okay naman. Nandito naman kasama namin ngayon. So siguro tatanungin ko sila ngayon, sir. Makinig kayo. Kayong dalawa, sir, matanong ko, especially ikaw, willing ka ba na ituloy yung sinasabing kaso laban dito sa mga nakasangkutan, especially itong pulis? Kung ano lang po yung nararapat, sir. So, kausapin na lang namin itong si complainant at balikan namin kayo, sir, tungkol dito na talagang, sa amin talaga, na ituloy dapat talagang kaso. Tawagan namin kayo ulit, sir. Abangan nyo na lang ang aming tawag muli. Ngayon, kausapin na natin itong sinasabi. Siguro put Attorney Batas also on the line as well para mapakinggan niya. Itong si SSG Samuel T. Taganas Jr., ng Chief of Clerk, Philippine Army. Samuel, nandiyan ka ba? Hello, sir. Alright, Samuel, totoo ba na ikaw yung nanutok ng baril dito kay Rowel? Sir, actually, sir, yung pinakaano niya, sir, kung bakit ako nakabunot, sir. Nakabunot talaga ako, sir, actually, pero hindi ko siya tinutukan. Ang ano ko, sir, is kinukuha kayo sa bag niya, sir. Kasi bilang self-defense namin, sir, na nakaka-react ako, sir, na nakabunot ako, sir. Okay. Kung nakita ko naman, sir, na wala naman po, sir, binalik ko naman kagad. Okay. Apo, sir. Okay, matanong ko lang, no? Isa-isahin ko lang. May sinabi ka na self-defense. Tama ba? Yes, sir. Yes, sir. Bakit mo nasasabing self-defense itong kay Sir Ruel? Meron ba siyang baril? Sir, kasi sir, kumuha siya, may inaano siya, sir, na kinukuha sa bag niya, sir. Ngayon, Hindi, kahit na may binubunod siya sa bag niya, bakit active duty ka ba? Meron ba siyang sinasabi, mainit ba yung pinagmumura ka ba? Gusto ko bang suntukin or nakipaghamon ng suntukan? Kung makikita nga, sir, dito sa CCTV, wala ka makitang kahit anong agresibo. Kung gusto pala makipagsuntukan, dyan pa lang, oh. Paano naging self-defense, sir? Kitang-kita, 3 kayo dyan. Sir, bali, sir, inano ko lang kasi marami na... Inano mo lang, boss, hindi po pwede basta-basta magbubunot ng baril kahit mismo army at police. May protocol tayo dyan bago maglabas ng baril. May sinasabi na maximum tolerance bago maglabas ng baril. So bakit umabot sa punto na biglang pinunutan mo ng baril, 3 na kayo dyan, mga lintik kayong 3 na nga kayo dyan, tapos laban nyo isang tao na pobre naglalakad lang, bubunutan mo pa ng baril at sasabihin mong self-defense, niloloko mo ata ako, ha? Sir, ang ano kasi nun, sir, is kinakausap namin sa sir ng maayos, sir, kasi na... Boss, kinakausap ng maayos, kitang-kita sa CCTV, niloloko mo ko, eh. Hindi po, Pagbaba mo ng sasakyan, bunot ka kagad ng baril. Paano maayos ang pakikipag-usap dyan? Sige nga. po, sir, nung pag ano ko po nga, sir, nakita ko nga sa sir, parang nagkukuha siya ng ano sa bag niya, kaya... Nagkukuha ng alin? Sige nga, anong posible na nasa bag niya? Sir, hindi ko rin maano kung may... Hindi mo naman pala alam kung anong binubunot niya sa bag niya at binunutan mo kaagad ng baril. So okay, tanungin ko lang, may sinasabi sa amin itong si Rowel na may sinasabi ka daw kung hindi lang daw maaraw na, ay wala na daw siya. Salamat daw, Wala umaga. pa akong sinasabing ganun, sir. Walang ganon. Yes, Okay, sir. matanong ko, nakainom ba kayong 3? Sir, nung sir, is nakainom kami nung nung gabi bago kami nagbiyahe, sir. Alright, nakainom na kayo. Mga gano'n nakatagal since nung nakainom kayo? Ilang oras na? Mga almost 4 hours na siguro, sir. 4 hours. Pero umaamin ka na under the influence ka at that time. Sir, pero nakatulog na kami, sir. Hindi, kahit mo nakatulog, pakialam ko nakatulog na kayo. Nakainom kayo, 4 hours pa lang. Iba nga, may kakilala nga ako dito, 3 araw daw hinahangover eh. Nakukuha mo? Sige, sir. Sige, sir. So, anong magagawa mo dito ngayon? May ginawa kang kasalanan. Sir. Ngayon nga, sir, yung nabasag nga, sir, na hindi na namin siya sir, kasi kami na po nagpagawa. So parang utang na loob pa niya. So, yung panunutok ng baril, okay na yun. Sige, hindi mo na kailangan magbayad. Yun ba yun? Hindi naman po, sir. Kumbaga, inaano sana namin sa sir na kami sa para mai-report namin. Kasi nga yung sa insurance po ng sasakyan. Ayaw niya naman po kasi makipag sa amin. Kaya nagsabi na rin yung kapatid ko na pulis. Sabi niya, sige na, hayaan mo na. Hindi, boss. Naintindihan ko naman yung usapan sa side mirror. Hindi naman yun yung main issue. Wala namang pakialam dyan sa side mirror ng sasakyan mo. Yung pinag-uusapan natin dito is yung pagbubunot mo ng baril. Ano ba yan? Service firearm or personal firearm? Service firearm po, sir. Service firearm. Meron ba yung mga papeles at LTAP na nagpapatunay na talagang naka-assign yan sa'yo?
Yes, sir. Kompleto po, sir. So kung service firearm, bakit mo ginagamit for personal use at bakit mo inuuwi yan? Especially galing ka ng inuman. Hindi, sir. Ano po siya, sir? Ini-issue po talaga sa amin pag... Hindi, alam ko ini-issue yan sa inyo, pero hindi mo dapat dinadala yan to the point na parang ginagamit mo for personal use. Tama ba? For security purposes na rin po yan. Security purposes. Security purposes. Yes, pero yung gagamitin mo security purposes, bubunutan mo yung isang tao. Ganun ba? Hindi naman po, sir. Doon nga po ako, sir, humihingi. Ganito na lang, boss. Makinig ka na lang. Sir. Kakausapin namin Sige. yung abogado namin tungkol dito sa mga posible mong nilabag. So, magandang umaga po, Attorney Batas Mauricio, Bitag Resident Lawyer. Magandang umaga po, Ginoong Carl. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. At magandang umaga po sa mga sundalong medyo masaya ang katayuan sa lipunan. Yes, sir. Yes, Attorney, meron nang lumapit sa amin na tao daw naglalakad sa sidewalk. Ang nangyari naman ay, medyo lumihis lang siya sa gilid ng daan dahil may nakaparada daw. And ngayon naman, habang palagitna siya ng kahit paano kinakain ng konti yung kalsada, ang nangyari is tinamaan siya ng sasakyan ng kasama nitong tatlong tao, yung tao na naglalakad. So ngayon naman daw, nagkaroon ng basag yung side mirror. And then bumaba yung tatlong tao ay nagagalit pa dito sa naglalakad. Pero ang problema ko dito, Attorney, I'm not really focused on the side mirror. Pero ang nangyari is tatlong tao, ginang up na nga siya ng tatlo. Itong isang army daw, bumaba at binunot ang kanyang service firearm. No, Attorney, ulitin ko, service firearm, binunot at tinutok sa kanya. At may pagbabanta daw na sinasabi na kung wala daw sinasabing araw daw, ay tapos na daw siya. May ganun pa klase daw pagbabanta sa kanya. At muli, nung nakaalis na yung tao na naglalakad, hinabol pa muli nitong RB. At kung ano-ano pagbabanta ang ginagamit. So, Attorney, ano nga nakikita niyo dito na paglabag? Well, napakarami pong paglabag yan. Pangunahin po yan. Kung sundalo po yan, yan po ay conduct and becoming of a member of the Armed Forces of the Philippines at po pwede po yang maging bahagi ng mga reklamo doon po sa kanilang Just Advocate General Service, JAGS, upang magkaroon po ng disciplinary action laban po dito sa sundalong ito. At napakabigat po niyan dahil yan po ay paglabag doon po sa tungkulin ng mga sundalo, unang-una na maging mahinahon sa lahat ng pagkakataon, hindi gagamitin ang kanilang katungkulan bilang sundalo sa pagbibigay karahasan laban sa sambayan ng Pilipino. Sila po dapat ang protektor ng ating sambayanan, hindi po sila ang terorista ng ating sambayanan. Sa paglalahad pong narinig natin ngayon, terorista po itong magaling na sundalong ito dahil nanutok siya. At nakita naman po natin talagang ginawa niya, kinilos niya. At mayroon siyang mga kinilos para upang sa gano'n hindi na magreklamo itong mga tao. So, ang pangunahin po dyan, matindi po ang kanyang pananagutang administratibo at kailangan po siyang madala sa Just Advocate General Service, Armed Forces of the Philippines. Ginoong Carl Tulfo. Yes. Attorney, gusto ko lang idagdag na meron din kami na pag-alaman na itong si Sundalo din, kasama ang kanyang mga kapatid na nagpalibot dito sa taong to, ay nakiinom pala na parang 4 hours ago at sila ay pauwi ata at that time. Ang sagot naman niya sa akin, sir, ay nakatulog naman na kami at 4 hours na nakalipas. Ganun pa ang sagot, Attorney. Ang sinasabi ko is you're still under the influence. May ibang tao dyan na tumatagal as long as 1 day. Yung sinasabing under the influence nitong alcohol. So ano magiging sagot niya dito, Attorney? Aba, sa totoo lang po, itong ganitong klase ng pag-uugali at pagdadahilan, hindi po karapat-dapat manatili bilang kasundaluhan ng ating pong sandatahang lakas ng bansa. Tama. Bakit po? Kasi po bilang sundalo, inaasahan po ang pagtupad nila ng tungkulin sa ilalim ng saligang batas ng Pilipinas. They are the protectors of the Filipino people. Pagka ganyang umiinom, kahit po sa off hours na, Ginoong Carl Tulfo, hindi po karapat-dapat yan. Paglabag po yan sa kanilang tungkulin. Hindi po nila alam po kailan sila tatawagin upang gampanan ng papel para po pangalagaan ang sambayanan. Kaya hindi sila dapat gumagawa, kumikilos ng ganito, nakikipag-birthday, nakikipag-inuman, at lalo na pagkatapos malango sa alak, hindi po nila mahawakan ang kanilang katinuan. Dapat po pinapatalsik ang ganitong mga sundalo dahil nakikita po natin marami po yan at abusado
at hindi po tumitigil. Ngayon pong merong nagre-reklamo dito sa ipabitag mo, mangangako po yan. Pero sa totoo lang, Ginoong Carl Tulfo, tuluyan. At Yes, ang makita correct. nila, dito sa ipabitag mo ni Ben Tulfo, pinangangasiwa ni Ginoong Carl Tulfo, kontra abuso. Dahil tapos na ang panahon nito mga abusado nito. Ginoong Carl. Alright. Attorney, siguro I'd like to reiterate yung point ninyo na binanggit ninyo kanina na talagang ituloy dapat ang kaso. Kasi ang aming complainant dito, CS, ay hindi siya 100% para nag-aalangan siya, nagkakaroon ng alinlangan. So ano magiging advice nyo dito sa ating complainant ngayon? Kasi ang sa amin, kahit sa aming tatlo dito sa hashtag ipabitag mo, gusto talaga namin tuluyan ito, Attorney. Opo, dapat po tuluyan natin yan. At kung sakaling makakailangan po ng paghahanda ng mga affidavit, mga sinumpang salaysay upang makarating po ito sa pamunuan ng Armed Forces of the Philippines, may nakalaan po tayong tumulong yan, Ginoong Carl. May padala lamang po yung kanilang parang data form dyan po sa ipabitag mo. At ayon po ito sa kautusan ni Ginoong Ben Tulfo. Ayaw na ayaw ni Ginoong Ben Tulfo ng mga kababayan nating sinasailalim sa abuso, lalo na ng mga sa katungkulan sa kapangyarihan. So tutulong po tayo upang mapagtagumpayan ang layunin ni Ginoong Ben Tulfo, matapos ang abuso ng Pilipino kontra sa Pilipino, Ginoong Carl. Tutulong po kami sa paggawa ng mga affidavit at iba pang dokumento para maisampa ang kaso. Alright. Sige, Attorney. Maraming salamat sa inyo sa pagbigay dito ng advice ngayong araw. Malaking tulong. Maraming salamat, Attorney Batas Mauricio. Maraming salamat din po, Ginoong Carl Tulfo. Maraming salamat po sa sambayanang nagtitiwala sa ipabitag mo ni Ben Tulfo sa pangangasiwa ni Ginoong Carl Tulfo. Magandang araw po sa ating lahat. Alright. Balikan natin itong si Samuel. Nandiyan ka ba? Yes, sir. Yes, sir. So ano magiging sagot mo dito sa reklamo laban sa'yo? Willing ka ba humarap? At kung sakaling merong ipapataw na parusa sa'yo, at tatanggapin mo to? Yes pa, sir. Okay lang po, sir. Sa tingin ko din, waabot sa ganun na punto na ikaw may tanggal sa serbisyo, natanggapin mo na lang at wag ka naman dadamay, wag ka na maggaganti sa iba pang tao. Nakuha mo, Samuel? Yes po, sir. Yes po, sir. Okay. Maraming salamat sa iyo at magandang araw. Alright. Magandang araw po, sir. Balikan na natin si Rowel. Okay ka Anong lang, nararamdaman mong yung araw? Sige. Ronnie, ikaw muna. Dahil ikaw mas ka ngayon eh. Mas kalmado ka ngayon eh. Kasi nakita mo rin first hand kung ano nangyari sa kapatid Ano bang mo. nararamdaman ng kapatid mo? Bakit siya nag-breakdown yung parang emotional? Ayun po sir, bali po, siyempre sa trauma na naranasan niya at hindi pa rin mawala sa isip yung First time lang po nangyari sa akin yun. Tsaka hindi po talaga marunong mga away. Oo, Di na nakikita ko pag-away naman na kay wala kanino. naman siyang personality na mang-away ng tao. And ano ba naman siya, naglalakad lang siya sa gilid Tsaka ng sir, kalye. yung sinasabi po nung sundalo sir na yung may kinukuha daw sa bag. Hawak niya pong cellphone yun kasi habang naglalakad. Hindi, alam ko naman kalokohan at nagpapalusot na lang yan yung loko-loko na lintik Kaya, na sir, army na yan eh. Wala sir, naman di ba akong po- pakialam dyan. Opo. Di ba po pagka, kunyari, yung mga nasa serbisyo, pagka, lalo na sundalo, ang pagkakalam po bawal sila magdala ng baril, lalo na. Hindi, alam service naman cars. namin yun, boss. Alam naman na namin, which is sinabi ko na kanina, bakit dala mo? Kaya ako tinanong kung personal o service firearm yan eh. Kasi all the more magkakaroon siya ng problema ng service firearm. Bakit? Kapag may pinutukan siya na gamit ang service firearm at matrace yan sa kanya kung kanino naka-issue, diretsong talsik, tanggal ka agad at pagkabilanggo pa. Balikan natin si Police Lieutenant Colonel Jonathan Mero. Magandang umaga muli sa inyo. Yes, Sir Carl. Magandang umaga po muli. So ano yung makukuha kong assurance sa inyo, sir, ng impartial and fair investigation and also as well dito sa pag-protekta at make sure na hindi magagalaw itong si Rowel? Sir, makakaasa po kayo na magawin namin ng maayos ang aming trabaho. Sige sir, ako yung mismong nakikiusap sa inyo na ikaw na mismo humawak dito sa kasong ito kasi this is a very serious matter involving abuse of authority dito. So sir, ayun lang man yung pakiusap ko, so maraming salamat po sa inyo. Yes, sir. I'm giving you my 100% assurance. Alright, sige sir, manghingi din kami ng update tungkol dito sa kasong ito. Okay sir? Sige po. Alright, Sige po. maraming salamat po sa inyo. At least kahit pa paano po, medyo nakakampante na rin yung loob ko na nakarating na rin sa media yung itong nangyari sa kapatid ko. At kahit pa paano medyo kakaroon na ng solusyon. Mm-hmm.
Yun lamang po. May iba ka pa bang tanong para sa amin or alam mo na kung anong dapat mong gawin? Tuloy yung kaso. Okay. Very Tama. Yan ang gusto namin mangyari. Tuloy talaga ang kaso. Alright? Kaya dyan tayo nagtatapos ngayong araw. Hinggit sa sumbungan, imbestigahan, anumang reklamo na bibigyan ng solusyon at aksyonan. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak, bitag, ilalaban kay Iwan. Sa ngalan ng aking ama na si Ben Tulfo, ako si Carl Tulfo at ito ang hashtag ipabitag mo.